Ayun, siyempre, tatalima tayo sa inuutos ng Korte Suprema. Umaga, mahaba ng binyahe ko. Pero, siyempre, ano yan eh, respetado natin at ginagalang natin ang pinakamataas, ang kataas-taasang hukuman. Kaya naman nakita mo, pagkabasa agad natin nung ipinag-uutos ng ating kataas-taasang hukuman, ay tayo. Etong si Kulang, walang ligo yan. Itsura pa lang, oh. Biruin nyo, bumiyahe sila ng Isabela. Doon siya natulog sa Petron, sa Balagta, sa NLEX. Walang ligo-ligo, putya. Umaharap ka sa live, walang ligo-ligo. At hindi po totoo na iginagalang niya ang Korte Suprema. Kasi unang-una, kung iginagalang niya ang Korte Suprema, dapat hinintay mo ang desisyon ng Korte Suprema saka ka umatras sa pagkandidato. Kaya ka nga pinagmulta dahil guilty ka. Binastos mo ang kataas-taasang Korte ng Pilipinas. So ano sinasabi mong ginagalang mo? Tratado na to, magpapalusot pa to. Magpapa-effect ka pa na kunwari ginagalang mo. Kaya ka nga naging guilty dahil binastos mo ang Korte Suprema, hindi mo hinintay ang kanilang desisyon. Tayo agad ay tatalima. Babayaran agad natin yan. Yun yung ating paggalang sa Korte Suprema. Putanginang yan. Anong paggalang doon? Tinarantado mo nga ang Korte Suprema. Sa halip na hintayin mo, nagmagaling ka. Pumunta ka ng COMELEC at inatras mo ang pagkandidato mo at nagmamagaling ka doon. Sapagkat tayo mga malalakas na nilalang. Naku, hindi ka malakas na nilalang. May toyo kang nilalang. Saan ka nakakita nung hihingi ka ng TRO tapos aatras ka rin naman pala? In the first place, dapat hindi ka na kumandidato. Yun dapat ang ginawa mo. Hindi ka na kumandidato at inuna mo ang kapakanan ng iyong mga kapamilya, ng mga nanang mo, ng tatang mo. Biruin mo, kandidato ka ng kandidato. Ang dala mong apelido, hindi ng tatay mo, hindi ng nanay mo. Apelido ng ibang tao ginagamit mo. Paano ka makapagsisilbi sa bayan kung mismong mga magulang mo hindi mo maaruga? Eto, nakarating na siya ng Supreme Court. Ito, nabayaran na natin yung fine ng Korte Suprema. Ganyan kataas ang ating paggalang sa ating kataas-taas sa hukuman. Kaya naman, makita niyo po, tapos ko. Kaya, binayaran ko na po yung fine ko na 30,000. Andito po ko ngayon sa Supreme Court at sa wakas, natapos na rin. Hindi ko makita yung logic ng paggalang. Kasi ang alam ko, ang paggalang sa mga korte, igagalang mo yan na katulad niyan, mayroong kang petisyon para kilalanin ka as Francis Leo Marcos para ikaw ay makakandidato noong 2025 election. Kasi diniklara kang nuisance. Pinapapigil mo ang desisyon ng COMELEC. Ngayon, ang ginawa mo, nag-atribida ka, pumunta ka ng COMELEC, sabay atras. Saan banda yung paggalang doon? Walang paggalang yun. Kasi, kaya ka nga naging guilty kasi binalahura mo ang Korte Suprema. Iyong binigyan ng trabaho ang Korte Suprema, inimbestigahan nila yan, pinag-aaralan nila yan, binigyan nila ng oras ang reklamo mo, tapos, bigla kang atras, di nasayang lahat ng effort nila. Kaya ka, kinasuhan o nireklamo ng grave abuse of court. Diba? Kaya yan ang nangyari, naging guilty ka. Hindi mo ginagalang ang Korte Suprema kasi nag-guilty ka nga doon sa kaso na yun. Ikaw ay nakaso ng indirect contempt dahil nga
binastos mo ang Korte Suprema. Ano sinasabi mo hindi mo binastos? Eh, guilty ka na nga sa pambabastos ng Korte Suprema. Lulusot ka pa eh. Finally, bayad na po tayo. Binayaran na natin yung ating fine sa indirect contempt na 30,000. Oh, di ba namin mo na nagbayad ka ng 30,000 dahil sa indirect contempt? Bakit ka ba naging guilty sa indirect contempt? Bakit ka pinagmumulta ng 30,000? Kasi nga binastos mo na ang korte. Palibhasa mga bobo nanonood sa'yo kaya hindi nila naintindihan yan eh. Gusto ko nung Diba? O, tapos dito, nagsinungaling pa. Kitang-kita pag sisinungaling dito ng tukmol na to. Kasi nga nagpapanggap siyang Marcos eh. Opo, syempre, susundin natin yan. Sa gabi ko lang natanggap, nasa Ilocos ako nung natanggap ko yan. Oh, nasa Ilocos ako nang natanggap ko yan. Which is, alam naman natin na nasa Isabela ang tukmol na to. Diba? Alam mo yung mga simpleng bagay na lang. Aaminin mo na lang kung nasaan ka. Ganun sabihin mo lang nasa Isabela ka. Bakit kailangan mo pang sabihin nasa Ilocos? Kasi nga, nagpapanggap siyang Marcos, kailangan niya mag-portray na Marcos, kailangan niya na panindigan na siya'y Marcos. Bakit? Yung nakalagay doon sa resibo, nakalagay doon sa complaint Francis Leo Marcos. Kailangan niyang panindigan ng kanyang pagiging Marcos eh. Ang akala niya siguro, kapag Marcos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema, yon ay isang katibayan na siya'y Marcos. Ay, naku talaga, Kulaong, hina ng utak mo. Kung di ka bobo, Kulaong, sana di ka pinagmulta ng 30K. Tama. Diba? Ay, naku. Kuya Elmer, sa politika, may kanya-kanya tayo. Wala na lang kontrahan. Si Kulaong ang banata natin. Boss Mac, pa-shoutout daw sa asawa ni Kim from Korea na si Jo Marie Jubillanos. Tama ba yung basa ko? Muhammad Surya, susunod na si Idol Villanueva na makukulong. Sana nga po, di ba? May lang cancer daw si Norman, Idol Kakayosi. Sa kabado daw kasi. Tama. Go Kulaong, saksakan ng hambog. Keep up daw good work. G-Man Gold. Okay. Malakas maglingkang si Kulangot, boss. Okay, Boss Mac, pa-shout. Okay po, yan, nabasa na natin. Mayabang na nila lang, Kuya Mac, hindi malakas. Kupel yang si Kulaong. Ayan. White Trend, shoutout Muhammad, Suri, ayun nasampula na mga magnanakaw, mag-asawang Diskaya, nakulong na, Bong Revilla, nakulong na din. Susunod na yan si Saldico. Ayan. Kay Mr. Bacon, mamaya po may Kulaong time tayo 11:00. Jo Marie Jubillanos, ayan, shoutout sa asawa ni Kim ng Korea. Hindi naman yan North, South yan, Oo nga, yun siya yung Kim. Di ba? Wala nang naniniwala sa kanya. Oo nga eh. Wow, bago yun. Ilocos, Isabela. Kaya nga eh. Bugok no? Hindi magawang hindi magsinungaling. Gano'n na yung mga ganyang simpleng bagay na lang, di ba? Sasabihin mo lang, aminin mo lang, nasa Isabela ako nung nalaman ko yan eh. Gano'n yung magsasalita ka na lang ng katotohanan. Kahit man lang isang beses sa isang araw, hindi mo pa magawa. So paano po ako'y magpapaalam na sa inyo dito sa ating live stream na ito. Maraming salamat po sa pagsama nyo. Ingat po kayo. Mama Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. 11:30 mamaya ang Kulaong time natin. Salamat po. Bye-bye po. Oy, wondering, naintindihan ko na din kung bakit na-dismiss yung paggamit niya ng alias. Ano po yan na hindi po na-dismiss? Na ano po siya, na convicted po siya sa anti-alias law. Yung po ang totoo niyan. Okay. Kim, salamat Salamat Kuya Jose Ronnie. Thank you po. Ayan. Sapi Gacelos. Ayan. Salamat po. Sabi ni Retro, dati akong utu-uto. Pero ngayon, utu-uto pa din. Okay. Retro Games Philippines. Utu-uto daw po siya.
Si Retro, utu-utu ako dahil naniniwala ako kay Sara Duterte. Oo. Basta naman talaga naniwala kay Sara Duterte. Utu-utu talaga yun. Ayan. Salamat po ha. Ingat po kayong lahat. Mamaya na lang po ulit sa ating kulaong time, 11:30.